Ito po ang aming proyekto sa Pilipino. Ang pinili po namin ay komentaryong panradyo para iulat namin sa inyong lahat ang mainit na isyu sa Pilipinas. Ang iulat po namin itong call sa Pollen 44 at kay Pinoy. Ako po, bago pa kami magsimula, ako po pala si Marvin Go, ang tagapag-ulat ng Pollen 44, at si Jobelin Rabanes naman ang tagapag-ulat ng mainit na isyu kay Pinoy. At si Arsenio Lambino rin ang tagapag-record namin. Yun lang po at magsimula na po kami. Narito po ang mainit na issue ngayong 2015, ang Pollen 44, Manila, Philippines. Kaugnay sa pagkasawi ng 44 na sub-member sa enkwentro nito noong Enero 25 sa grupo ng Moro Islamic Liberation Front o tinatawag nating MILF at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Mama sa Panong Maguindanao, ay pinapaharap sa Senado ang suspendidong si PNP Chief General Alan Purisima para sa isasagawang investigasyon. Ayon kay Senator Grace Poe, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kasama ang Senate Committee on Peace, Unification and Reconciliation, dapat humarap si Purisima sa isasagawang investigasyon sa Pebrero 4 matapos madawit ang pangalan nito na sinasabing siya ang nagkokontrol ng SAP operation sa Mamasapanong Maguindanao. Kahit suspendido ito, nagbanta pa si Senator Poe na gagamitin ng Senado ang kapangyarihan dito upang persahing dumalo sa pagdinig ang suspendidong PNP chief at kapag inisnab daw nito ang imbitasyon ay mapilitang silang magpadala ng subpoena kay Purisima. Nabatid na mula nang lumabas ang pangalan ni Purisima na siya ang may plano sa naturang operasyon ng SAF ay hindi pa ito nagbigay ng komento sa publiko, sa halip ay tumulak ng saipan. Bukod kay Purisima ay ibintahan din ng Senado ang kinatawan mula sa gobyerno at MILF at iba pang resource person na maaring makapagbigay linaw na nangyari. Ang 44 na miyembro ng Special Action Force na PNP ay nasawi sa nasabing kwentro nito habang mahigpitan din na SAP ang nasugatan noong Enero 25 sa Mamasapanong, Maguindanao upang isilbi ang arrest warrant laban kay Malaysian bomb expert Marwan at Basit Usman. Samantala, hiniling ni Bayan Muna Republic Neri Colmenares na hindi na dapat pang pabalikin sa pwesto si Purisima kapag natapos na ang suspension order dito sa Ombudsman. Anya, hindi na magiging paniwala bilang hepe ng PNP si Purisima. Kahit sa ibang PNP personnel, kung totoong hindi nito sinunod ang suspension order ng Ombudsman at pagtungo nito sa Saipan, USA. Maliit lang pero matapang parang tiger. Ganito ang inilarawan ng isang general si Senior Inspector Max Jim Treya, ang miyembro ng Pollen 44, na huling naitumba ng mga kalabang armado sa madugong engkwentro sa Mamasapanong, Maguindanao noong linggo. Sa ulat ni John Generation sa GMA News 24 oras nitong Biyernes, sinabing nakita ang bangkay ni Treya na may hawak na 2 granada na patunay umano na mas nanaisin nito na namatay kaysa mahuli ng mga kalaban. Sa mga larawan na nakuha ng GMA News sa isang source na nakapasok sa lugar ng engkwentro sa Mamasapano, makikita ang nagkalat na katawan ng mga nasawing kasapi ng Special Action Force o SAF sa isang maisan. Kabilang sa mga bangkay na nakuna ng larawan ay si Treya. Batay na rin mga impormasyon galing daw mismo sa Moro Islamic Liberation Front, si Treya ang huling napatay na SAP member na bahagi ng Blocking Force. Bukod sa mga kasabi ng MILF, nakasagupa rin ng tropa ng SAP ang grupo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o na breakaway mula sa MILF na may kuta sa lugar na pinasok ng elite force para dakpin ang teroristang Jemaah Islamiyah bomb maker na si Zulkifli bin Her alias Marwan. Sa karakter ni Treya, talagang he will fight it out, na he will rather die than surrender. Ayon kay Brig General Carlito Galvez, pinuno ng Government Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities. Nakilala at nakasama umano ni Galvez si Treya na maging Army Brigade Commander siya
sa basilan. Kung makikita mo, siya talaga yung last man standing. Ani Galvez. I really admire the guy. Maliit lang pero siya parang tiger. Siya. Talagang matapang talaga yung batang yun. Bata pa lamang umano ay pangarap na ni Treya na maging pulis. Pangarap na kanyang natupad. Si Treya Tubong Vera Cotonvanes ang top-notcher sa sniper school at nakapagsak sa scout ranger at commando training. Bagi siya ng Philippine National Police Army Class 2009. Go! At ito po ang mainit na isyu ni Pinoy. Iginihit ni Pangulong Benigno Aquino III nitong Miyerkules na tinitingnan ng kanyang administrasyon ng legal ang controversial ng Disbursement Acceleration Program. Dahil sinubukan din ng Korte Suprema na maglipat ng pundo mula sa isang sangay ng gobyerno tungo sa isa pa. Napaigting pa ang panindigan nating manaayon sa batas ang DAP dahil ang mismong Korte Suprema ay sumang-ayon din sa ganitong klaseng pagkilos. Ayon kay Aquino sa kanyang talumpati sa Batangas sa paggunita ng ika-150 anibersaryo ng kapanakan ng bayaning si Apolinario Mabini. Ayon kay Aquino, naglipat ang SC ng 1.8 billion pesos mula sa saving noon, July 2012 tungo sa Department of Justice DOJ para sa pagtatayo ng Manila Hall of Justice. Malina po ang pera ng hudikatura ay nilaan nila sa proyektong ehekutibo ang gumagawa. Sabi ni Aquino, binasa pa niya ang isang bahagi ng resolusyon ng SC noong 2012 kung saan nakasulat ang hiling nito sa Department of Budget and Management aprobahan ang paglipat ng isa pang 100 million pesos mula sa Judiciary Funds tungo sa DOJ. Hindi na ituloy ng SC ang fund transfer noong December 2013 nang magsimulang kuwestiyonin ang DAP sa harap mismo ng kataas-taasang hukuman. Nagpasaring pa nga si Aquino tungkol dito sa kanyang pagharap sa telebisyon noong ika-14 ng Hulyo upang ipaliwanag sa bayan ang isyu ng DAP. Nabanggit niyang mas malala pa ang naturang aksyon ng SC kaysa sa sistema ng paggasta ng pera mula sa DAP ng hikutibo sa kanyang talumpati sa Batangas. Ginamit pa ni Aquino ang mga prinsipyo ng binibini upang ipagtanggol ang DAP. Sa harap ng malulos, Congress idiin ng Mabini ang pangailangan ng hikutibong maging mabilis, maliksi at buo ang loob. Dahil trabaho nitong matugunan ang pangangailangan ng taubayan sa lalong madaling panahon, ayon sa Pangulo. At giniit pa niyang sinulong ni Mabini mismo ang isang proactive executive branch sa harap ng malulos Congress ang pinakaunang legislatura ng kauna-unahing Republika ng Pilipinas na itinatag noong pang 1898. Yun po at marami pong salamat.